Ito, tingnan nyo naman tong budget insertion. Putang ina, sabi ko nga eh. Same dog. Oo, same animal but different color. Yung 2025, ang Speaker of the House si Martin, tapos ang tawag dito Apro si Zaldico tsaka si Kimbo. This administration, this Congress, si Boji Dina, yung parang si Zaldico, at parang si Romualdez, at si Zaldico ay parang itong si Swansing ng Nueva Ecija. Putang ina niyan. Sila ngayon. Sabi ko nga sa inyo, kung sino yung nandiyadyaan, sila yung nakikinabang sa pera ng taong bayan. Silang dalawa yung nandiyadyaan, kaya ngayon, yung mga distrito nila, yung mga insertions nila, napakarami. Pag usapang insertion, sabi ko nga sa inyo, ganito kakakapal ang muka ng mga politiko sa atin. Kasi malaking issue ang insertion, pero putang ina, hindi sila nagpapapigil. Napakarami pa rin nilang mga insertions. At sa tana ng lahat ng mga makakapal ang mukha ng mga congressman na may mga insertions pa din sa DPWH, putang ina, etong dalawa na to, ang first honor at second honor, palakpakan natin. Silang dalawa ang pinakamalaki ang insertion. Pakinggan natin tong balitang ito. Insertion sa 2025 budget, tila hindi pa rin talaga natututo ang ilang kongresista. Sa ulat ng PCIJ, House leaders pa raw mismo ang may pinakamalalaking singit para sa 2026 budget. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Ilang buwan na ang nakalipas matapos magkaroon ng palit-liderato sa Kongreso, bunsod ng sunod-sunod na pagputok ng issue na may ugnay sa flood control scandal. Pero sa House of Representatives, napalitan man ang mga pangalan, parehas na mga posisyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamalalaking insertions. Yan ang sinasabi ko. Pucha, mga kriminal yung mga yan. Tapos sino? Sino ang gusto nilang makulong? Gusto nilang makulong si Jinggoy. Gusto nilang makulong si Ramon Revilla Jr. dahil tumanggap daw ng ganito, ng ganyan. Pero ito mismo, nasa listahan na sila yung mga nagpapasok ng kung ano-anong mga proyekto na pabor sa kanila. Pero mga nakaupo, hindi ba ito dapat tinatanggal sa serbisyo? Ito yung mga dapat na wina-warrant of arrest. Di ba? Katulad niyan, i-open ko na naman yung nandiyadyaan sa Muntinlupa, yung mayor nila dyan, si Rufy Biazon. Guilty na yan. Guilty na si Rufy Biazon sa kaso ng pandarambong sa Sandigan Bayan, pero kita mo, mayor pa din. Ang daming mga party list na hindi nakaupo, yung Duterte Youth Party List, tapos may mga iniimbestigahan, si Marcoleta iniimbestigahan dahil sa paggamit daw ng kanyang campaign funds. Pero itong si Muntinlupa Mayor, guilty na, may sentensya na ang Sandigan Bayan, pero mayor pa din. Yan ang problema natin. Yan ang problema natin sa mga nasa gobyerno natin na pagka hindi nila kalaban sa politika, bayaan mo lang. Palusutin natin yan. Pero pagka kalaban nila sa politika at gusto nilang pagtakpan yung mga ginagawa nilang pagnanakaw sa Pilipinas, ayan, may mga ipakukulong daw ng mga senador. Walang kasalanan na ipakukulong na. Samantalang yung nasintensyahan na ng Sandigan Bayan, pucha, mayor pa. Yan ang sinasabi natin. Hayop talaga naman. 2026 DPWH budget ayon sa huling ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Una sa listahan ay ang pumalit kay Congressman Martin Romualdez bilang speaker na si Isabela 6th District Representative Boji D. Ang distrito ni D ang nakatanggap ng pinakamalaking insertion mula kasi sa isinumiting proposal ng DPWH, tinatayang 1.1 billion pesos lang ang allocated. Pero tumripli ito sa 3.1 billion pesos sa House proposal. Grabe, no? So kahit sinong ilagay mo talaga dyan, putang ina, magnanakaw yan. Kasi meron nang ipinropose ang DPWH na proyekto para sa kanya, para sa kanila, sa distrito niya. Ay na dinagdagan niya pa, hindi pwede. Dagdagan pa natin. Gawin nating triple, yung 1 bilyon, gawin nating 3 bilyon. Hindi naman pwedeng mapupunta lang sa proyekto yan na ang DPWH ang nag-initiate. Siyempre, kailangan meron din akong mga proyekto na isisingit. Hindi naman masama ito. Kasi kung yung pera na yan mapupunta talaga dun sa proyekto, okay yan. Pero ito problema natin. Gaano ba karami ang botante o ang
constituents mo sa distrito mo. Baka naman mamaya kakapiranggot lang kayo tapos lahat ng proyekto dyan mo ilalagay. Ang dami-daming mga highly dense na mga distrito sa buong Pilipinas na nangangailangan ng programa ng mga infra na mas marami sana makikinabang nung infra na yun. Walang mga infra projects doon, walang budget na inilalagay doon sa mga lugar na yun. Samantalang dyan, baka naman magpagawa ka pa ng subway train dyan. Iilan lang yung taong makikinabang dyan versus gumawa ka ng proyekto dito sa highly dense na populated na mga lugar na ito at makinabang sila sa napakaraming mga tao doon sa gagawin mong proyekto rito. Di ba? Yun ang problema natin eh. Binigyan ka na ng budget ng DPWH na 1 billion na proyekto sa lugar mo eh. Bilang isang mambabatas, yung pera, ilagay mo na sa ibang, alimbawa, sa Mindanao, kulang na kulang ang mga proyekto sa Mindanao. Pondohan natin yung mga project sa Mindanao. Dapat ganun. Hindi yung putya nakafocus lang sa distrito ninyo. Yung distrito man ninyo, ang konti-konti man ng tao dyan. Tapos magkaroon ng halos 2.7 billion peso insertion. Pangalawa sa listahan ang pumalit kay resigned Congressman Zaldico bilang Appropriations Committee Chair na si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Sa initial proposal ng DPWH, 1.6 billion pesos lang ang allocated sa distrito ni Swansing. Ayan may inallocate na yung DPWH sa inyo eh. I-assure nyo na lang na yung DPWH, yung bidding process, okay, yung proyekto, okay. Kaya dinagdagan din niya, Nueva Ecija 1st District, 3.4. Although, ang distrito naman talaga nito ni Swansing, medyo marami ring tao dyan. And, sentro din ang Nueva Ecija ng merkado natin. So, okay lang man, pero grabe, triplehin mo. Kayo na lang ba nangangailangan? Porket kayo yung mga nakaupo ngayon, kayo na lang yung mga distrito nyo na lang yung binabahagian ng mga proyekto. Ilagay naman natin sa ibang parte ng Pilipinas. Pero dumoble ito sa 3.4 billion pesos pagkatapos ng House Budget Deliberation, kung saan nagkaroon siya ng tinatayang 1.77 billion peso insertion. Sumunod sa ikatlong pwesto ang kapatid ni Swansing na si Sultan Kudarat 2nd District Representative. Tangina, kapatid taga Mindanao. Sultan Kudarat, okay man yan kasi Mindanao, okay ako dyan. Oo, meron siyang 1.5 billion. Binigyan na siya ng 2 billion na budget 2 billion from 1 billion lang doon sa iba, sa kanya 2 billion dahil mas kailangan ng kanyang probinsya, distrito ng proyekto. Binigyan siyang 2.3 billion, okay man nandin yun. Hatiin natin sa lahat buong Mindanao yung pera para magkaroon man ng mga magagandang infrastructure sa buong Mindanao, hindi lang sa inyong probinsya. Malaki na rin yung 2.3 billion sa Mindanao pero siyempre ayaw niya, kapatid niya yung yung appropriations Lagyan mo ako dito, te. Micaela Swansing na nakatanggap ng 3.9 billion peso allocation matapos ng tinatayang 1.6 billion peso insertion. Sa kabila naman ng resignation bilang speaker at pagkakadawit sa mga nakatanggap umano ng bilyong-bilyong kickbacks, ang presidential cousin na si Romualdez ang isa raw sa mga nakatanggap ng malaking bulto ng 500 billion peso allocable at non-allocable funds ng DPWH. Nakatanggap ang distrito niya ng 6 billion pesos, mas mababa sa originally proposed na 9.9 billion pesos. Grabe sa Leyte, 4.5 billion ang inallocate ng DPWH. Leyte. Sa bagay, baku-baku ang kalsada dyan sa Leyte, pero grabe, ganun kalaki yung inallocate. Allocated to mismo ng DPWH. So mahal na mahal ng DPWH yung Leyte dahil 4.5 billion ang kanilang inilagay pero in fairness naman binawasan naman ng 829 million. Nahiya naman sila kasi halatang-halata Halatang-halata, late ng distrito niya tapos ganun kalaki yung inilagay. Nakita nila sobrang dami, tangina, kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo dahil mo ninakaw nung nakaraang 3 taon tapos gusto mo laki-laki pa nung mapuntang proyekto sa'yo. Ang distrito naman ni Congressman Bambi Emano ang tanging nakakuha ng mas malaking allocation sa House Budget Proposal na 6. Yan, Misamis, Oriental, Mindanao din yan. Okay man yan. Kailangan din talaga ng infra dahil dumadami na din ang tao dyan. Tayo dyan sa Misamis nangampanya tayo dyan nung election. And kailangan din talaga ng lugar na yan ng mga proyekto infra. And kung binigyan siya ng 5.7 billion infra ng DPWH, congratulations sa inyo.
Kailangan lang talaga bantayan ninyo na itong mga infra na ilalagay sa mga lugar ninyo talagang mapapakinabangan ninyo at hindi ghost project. Yun naman importante. Okay lang yan na may mga budget na nilalagay sa mga distrito lalo na sa Mindanao. 35 billion pesos. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na kongresista. But anyways, yun yung sinasabi natin na maganda man tong insertion, legal naman to. Pero sana nakikita talaga natin na napupunta sa proyekto. Okay? Yun lang. Mapunta lang yan sa proyekto. Okay na yan. Yan ang panatero, walang inuurungan.